Hi mga kapangarap, dahil sa nabulabog na news dahil sa kagagawa ni Zoe at ayun na nga, nasira itong si Doc Annalyn pati na din si Emerald dahil sa isang newscaster na nag-report na mayroon daw picture na pinasa itong si Doc Annalyn sa kanya at inoperahan daw itong si Emerald kung kahit kalat ang news. At ayun na nga, worried itong manager ni Emerald pati na din sila Lynette at Giselle kung kaya humarap ito sa press con. At nang sa press con na si Doc Annalyn, sinabi nito na hindi siya ang may gawa ng pagpakalat ng picture na kung saan nandun yung itsura ni Doc Annalyn mismo at yung picture ay kinuha mismo sa loob ng operating room. Kung kaya nagulat ang lahat, pati na din ang ibang reporter. At itong reporter na napakalat, meron din silang ebidensya na pinakita na meron silang resibo na tumanggap itong si Doc Annalyn daw ng 50,000 pesos bayad dun sa picture na binigay niya. At pinakita pa nito yung email ni Doc Annalyn, pero na-confirm ni Doc Annalyn na hindi niya email address yung ginamit sa pag-send ng message doon sa newscaster. Kung kaya't nagulat ang lahat, pati na din itong newscaster dahil magkaiba yung spelling. Kung kaya't nataranta ito at nasabi sa kasama niya na baka nabudol nga daw sila nung nagbigay ng info. Kung kaya't nagsorry ito sa kay Doc Annalyn. At ito namang si Doc Annalyn, talagang dinipinsa niya yung kanyang sarili. Talagang hindi naman siya ang may gawa. At pati na din sila Dr. RJ nagulat. At ayun na nga, masaya sila sa naging resulta dahil binawi ng newscaster ang mga sinabi nito at dinilit nila yung video kung saan nandun ang fake news. At nagulat din itong dalawang bruhildang si Justin at saka si Zoe dahil bakit na-delete na daw yung video ng newscaster, pero hindi nila alam na ayun na nga, napagtanto nila na fake news at mali ang impormasyon na natanggap nila o iba yung taong kumontak sa kanila at hindi si Doc Annalyn. Zoe, ang pag-aakala ni Justin at ni Zoe okay na ang lahat, pero ayun, talagang palpak ang ginawa nila dahil napag-alaman doon na iba yung email address at mayroong mali doon sa spelling. Kung kaya't na-clear ang pangalan ni Doc Annalyn at dinilit na din ng newscaster ang video na in-upload nila. At nagsorry ito sa kay Doc Annalyn pati na din kina Dr. RJ at magagawa daw sila ng statement at babawiin nila lahat ng mga sinabi nila. Kung kaya't gulat itong si Zoe at Justin na burado na yung upload nung newscaster. Kung kaya't ayun, na-imbyer na ang dalawa dahil palpak yung gawa nila. Samantala itong si Dr. Carlos naman, gustong lumabas ng mental hospital kung kaya't nagpatulong ito sa kanyang contact doon na bayaran at pinalabas din siya. At ayun, nakita siya ng kanyang kaibigan na ayun, puntahan siya na niya sana si Lynette, pero tinakot siya nito at sinabihan na baka gusto niya makulong. Bakit hindi siya nag-iingat? Dahil kung makita daw siya nasa labas siya, ibig sabihin kulungan ang bagsak niya. Sinabon siya nito at sinabihan siya na baka gusto niyang makulong kung hindi siya mag-iingat. At ayun, niyaya niya itong umuwi. Bago pa yun, sinabi ni Dr. Carlos na wag muna silang umuwi, may dadaan muna siya sa hospital sa FX. Gusto niya daw tingnan yung kanyang anak na si Zoe, pero sinabi naman ng doktor na sigurado ba daw siya na si Zoe lang talaga yung titingnan niya, iba ka naman may iba. Samantala ito namang lola ni Zoe, habang nag-uusap silang dalawa, kinumpronta niya si Zoe kung si Zoe ba ang may gawa ng pagpakalat ng news na si Doc Annalyn na may pakana. Pero sinabi ni Zoe na wala daw yung nalaman, kung kaya't sumigaw itong lola niya na sa mga kasama nito na si Zoe daw yun ng may pakana ng lahat. At yun na nga, sabi ni Zoe, bakit mo naman sinabi yun? At yun, binawi ng kanyang lola at sinabi nito na joke lang yung lahat. At ayun, sabi niya, kung gusto mo ng kakampi, makipag-usap ka sa akin. Pero tara-tara yan itong si Zoe, pero wala naman na siyang ibang kakampi maliban sa kanyang lola na Madam Dubois. At ayun na nga, sila Aling Susan naman nagpe-prepare sa kanilang restaurant na ayun na nga, at si Lynette yung mag-manage doon. At syempre nandun sa hospital yung restaurant na yun at siya ang
mag-manage at magluto ng mga pagkain. At tuwang-tuwa naman itong si Alisa San at sila Lynette dahil kahit papaano meron silang mapagkakitaan. At ito naman si Dr. RJ, ganap ng doktor, syempre, at ayun na nga. Galit na galit itong si Dr. Carlos sa Dr. RJ, binabalak ito, pero sinabi ni Zoe na ibalato lang yung daddy niya sa kanya, pero pagdating daw ng panahon, magiging okay na daw ang lahat. Okay na daw sa kanya kahit anong gawin ni Dr. Carlos kay Dr. RJ. Sobrang sama din ang ugali nitong si Zoe na to. At ayun na nga guys, yun lang, wala namang ibang ganap. At meron na ulit bagong Brohilda sa Apex. Walang iba kundi si Madam Dobwa na luna ni Zoe at mami ni Moira. At ayun na nakita itong si Annalyn at saka si Emerald at nagsorry itong si Annalyn dahil sa nangyari, pero mas nagsorry itong si Emerald sa kanya dahil daw sa kanya nasira daw yung pangalan ni Doc Annalyn at baka daw siya lang naman ang puntriya, pero nung huli naisip din niya na baka hindi lang siya ang puntriya ng mga gumawa ng ganon, kundi pati na din si Doc Annalyn, kaya daw mag-ingat daw ito. At tinanong ni Doc Annalyn kung ano ba yung nangyari dun sa company na nakapirma siya ng isang model ng shampoo at sinabi nito na dahil daw na dati daw ganun din daw yung sakit ng wife nung may-ari, kung kaya kinonsider daw nila iyon at mas lalong ginawa daw nila yun para daw makapag-inspire sa mga tao na kahit sa kabila ng may karamdaman, ayun, mayroon pa rin magandang kahinatnan dahil syempre dahil sa shampoo nila. At ayun na nga, tuwang-tuwa itong si Annalyn dahil hindi naman naapektuhan yung pagiging model ni Emerald doon sa shampoo. At syempre pati na din si Emerald natuwa sa resulta ng lahat. Sa mga nagsusunod na kabanata guys, please don't forget to like, subscribe and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much guys and bye!